Kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is January 6, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may movie Drabog sa may Ayala Mall sa Manila Bay, President Diosdado Macapagal Boulevard, Tambo, Parañaque. At dadalhin po natin sa EMA Dental Clinic sa Barangay 183 Pasay. Okay, so sa may 17th Street, Barangay 183 Pasay po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Kasi gawin natin yung ano. Ayan, magaling tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Ay, bakit? Balikan po natin yung sinabi ko kanina na magtaas po ang pinbox ng alerto from alert level 2 patungo po sa alert level 3. Ano po yung naging reaksyon ng ating mga residente dyan? Sana ala namang nagpanik. Wala naman dahil sanay na sila. And then, embedded na yan po sa kanilang contingency plan sa mga barangay, especially those LGUs surrounding Mayon Volcano. So sanay sila. It's just a matter of parang i-activate na lang sa kanilang way of life. Opo. Sabi nyo nga kanina medyo umuulan sa parang sa District 1. Sa kabuuan po nakikita ho ba yung ano habang tayo po ay nag-uusap ngayon yung pinaka-crater nakikita ho ba o ito ay nababalot, natatakpan ng makapal na ulap yung crater? Actually natatakpan po siya ng ulap ngayon kaya hindi natin makita. Nandito ko ngayon sa may malapit na highway ng Kamalig. So, hindi ko siya maaninag sa ngayon. Bakita ano? Kung talagang pero nung mga nakalipas na gabi ba nakita yung ano yung manaag o yung sabihin natin medyo pamumula ng crater ng bulkan. Kagabi po merong incandescent material na malaki-laki na gumulong. Nakita yan sa sa camera. Opo. Ayun, at ito nga yung mga naging sabihin natin hudyat, no? Naging bahagi ng dahilan at kailangan iangat ang level nitong alert level dyan po sa Bulkang Mayon. At isa pa kong katanungan, baka yung mga nagtatravel naman no, mula dito sa Metro Manila, tatawid ng Albay patungo ng Sorsogon, passable naman po ang Maharlika Highway. Opo, nakapag naman dito sa Maharlika Highway. Dito na tayo. Ang ano naman is basta distance ka doon sa Kwan. survey ko ay mag-ingat po sila sa impact assessment. Kapag may nangyari pong event o po yung impact po ng event na yun, mas maganda pong makita with a search out para po ma-assess po yung overall na kalagayan ng
sa halimbawa, pagkatapos ko ng isang event. Ayun. Isa pang isa pang katanungan po. Tapos kanan po ba? Sa pangyayari nito, Kanan. yung mga nag-a-attract din ito ng turismo no? Dahil gustong makita lalo napakaganda ng Bulkang Mayon. Talaga namang hindi biro yung kagandahan ng Bulkang Mayon, ano? Safe ba na merong mga bubuhan ng larawan saan sila magandang pepesto para makuha yung sabihin natin maganda-gandang anggulo nitong event na ito dyan sa Albay? Pwede naman ba na in fact nakakatulong din po sa ekonomiya ng Diretso lang. probinsya at especially po ng Legazpi City. Kapag meron po tayo during eruption. Kaya lang po, mangyari lamang po na tayo lumapit sa 6 kilometers radius ng bulkan. Unfortunately po kasi meron na pong daan po yun sa may 6 kilometer radius mo. O yung pinapanik nila, no? Yung mga nag-hike. Apo. Hindi po, meron po talagang bagong daan dyan sa 6 kilometer radius na medyo pinupuntahan po yan minsan kasi, no? So, yun po yung medyo delikado at kailangan pong kontrolin talaga po ng government natin. Sana po hindi po puntahan dahil as a experience po natin ng 2023 and even ng 2018 Dito na lang po kami, at kuya. 2023 election, marami pong tumatambay doon, no? Sa daan na yan, na hindi po ito free. Kaya mas po sana kung nasa labas po tayo kilometer radius. Sa Union Hills, no? Yan. Apo, at Okay. siguraduhin po natin hindi po tayo nakakaabala, nakakaantada ng mga evacuation. Yun, isa pa yan. Ano po mga sinasagawang activity ng Ano? mga government patungkol po sa kaligtasan ng mga communities dyan, no, kapag tayo po ay nag-undertake ng tourism activity. Ayun. Meron mo bang ma'am bonus na pangangailangan para magdagdag ng mga staff ang PBOX dyan po ngayon sa Albay? Meron po tayong dinideploy na policy. Meron po tayong staff na manggunula po sa World Observatory at sa main office ko para mag-augment po ng ating monitoring dahil sa ngayon po kailangan po ang halos araw-araw na pag-monitor po ng volcanic gas. Medyo masama lang po yung panahon na hindi po ay Maulan, no? Maulan po dahil panahon po ng amihan. So, maulan po at mahangin. So, hindi po ideal conditions for monitoring po yung sulfur dioxide emission. Pero, kailangan po natin gawin at meron din po tutulong sa pagbabantay po ng mga signals po ng rockfall, PVC at mga volcanic earthquake. Pero din po tayo mga geologists na pupunta dyan. Bukas nasa Friday po ang deployment para po tumulong sa day-to-day po na monitoring ng ating mga surface events. At magkakaroon din po tayo ng official spokesperson. Ayun. Yung person of the Purple Alliance. So, pupunta din po saan sa mga volcano observatory. Ayun, si Dr. Alanis ang pupunta ron. Pero yung sabihin na natin, Ayan, so yung na-drop na natin sila. Metro Manal dyan naman po. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na show. Paalam po.